Dear Papa Van, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin na kagaya ko ay talaga namang adik sa pakikinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Doray. 39 years old na ako ngayon. Nagtatrabaho bilang isang content marketing specialist. Matagal ko ring pinag-isipan kung dapat ba akong sumulat sa inyong programa. Kung dapat ko nga ba na ibahagi ang parteng ito ng buhay ko. Kasi alam ko na makakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa ating mga kabarangay sa oras na mapakinggan nila ang kwento ko. Pero napagdesisyonan ko na magpadala pa rin ng sulat. Baka paraan na rin ito para mapalaya ko ang sarili ko. Papa Van, I am a certified independent woman mula nang makagraduate ako ng college. Dahil may kaya naman ang pamilya ko, bumukod na ako kaagad sa kanila at tumira sa isang solo na apartment nang magkaroon ako ng trabaho. Na-enjoy ko noon ang pagiging independent ko kasi may pagka-stricto rin ang mga magulang ko. Mabuti nga, pinayagan nila akong magsolo nang magkaroon na ako ng trabaho. Siguro kasi tinupad ko naman ang pangako ko sa kanila na aayusin at tatapusin ko ang pag-aaral ko, Papa Van. Ma'am, eto na po yung size 9 ng running shoes na gusto nyo. Ayan, thank you kuya. Pasensya na po kayo. Medyo natagalan ako kasi tago po pala yung pwesto nitong sapatos sa loob ng stockroom namin. Okay lang, hindi naman ako nainip. Nahihiya nga ako sa'yo kasi nakatatlong balik ka na dun sa stockroom para hanapin yung size ng mga sapatos na gusto ko. Pero mukhang ito na talaga yung design na pipiliin ko. Ayos lang po yun, ma'am. Wala naman pong ganong customer ngayon dito sa department store. Tsaka trabaho ko naman po to kaya hindi po kayo dapat mahiya. Upo na po kayo. Sukat nyo na po tong sapatos. Okay, sige. Tanggalin ko na po sa pagkakatali itong sintas ng sapatos nyo, ma'am. Ako na magtatanggal kasi nakakahiya na sa'yo. Okay lang po para komportable po kayo nakaupo dyan. Tsaka para maisuot ko na rin po agad sa inyo tong napili nyo. Sige na nga. Bestseller po talaga namin tong running shoes na to eh. Kaya nga po nagkakaubusan talaga sa mga size. Mabuti na lang po at may natsyempohan tayong size 9. Nakita ko nga rin sa internet yung review ng sapatos na yan. Maganda raw talaga pantakbo. Palagi po ba kayo nagja-jogging, ma'am? Naku, hindi. May pa-fun run kasi yung opisina namin next month. Nag-join kami ng mga katrabaho ko. Tapos ayun, wala na pala akong maayos na running shoes kaya naisipan kong bumili ngayon. Ah, ganun po ba? O ayan, ma'am. Naisintas ko na rin po tong running shoes. Pwede na po kayong tumayo para ma-check nyo kung komportable po ba sa mga paa nyo. Ito po yung salamin, ma'am, para makita nyo yung sapatos na suot nyo. Sige kuya. Ay, ang ganda talaga ng kulay ng sapatos na to. Tsaka ang lambot sa paa. Lakad po tayo papunta dun sa kabilang salamin para mas maramdaman nyo. Okay. Ano po, ma'am? Kumusta? Komportable po ba? Oo kuya. Pinalalakad ko pa lang pero ang sarap na sa paa. Ang lambot sa pakiramdam ng talampakan ko. Sigurado mas masarap gamitin to sa pagtakbo. Sigurado po yan, ma'am, kasi bestseller talaga namin yung sapatos na yan eh. Kung may extra nga lang po akong pera, bibili rin po ako ng ganyang design. Ganitong design na pambabae? Yes po, ma'am. Ang ganda po kasi talaga ng kulay, kaya lang ganda rin ng presyo. Tama ka dyan. Medyo mahal nga to. Pero kapag binigyan mo nito ang girlfriend mo, sigurado ako na matutuwa siya. Naku, ma'am, wala po akong girlfriend. Para po sa kapatid ko sana kung sakaling makakabili ko ng ganyang sapatos. Mahilig kasing tumakbo yun eh. Ah, okay. Akala ko para sa girlfriend mo. Hindi po, wala po talaga akong girlfriend, ma'am. Kayo po, may boyfriend na po ba kayo? Ha? Ano yun? Naku, sorry ma'am.
Huwag niyo na lang pong sagutin kung ayaw niyo. Hindi rin naman po ako dapat nagtatanong kasi customer namin kayo. Ayos lang kuya. Single din ako kagaya mo. Hindi po halata, ma'am. Bakit? Mukha na ba akong may asawa at mga anak? Hala, ma'am, hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po halata na single kayo kasi ang ganda niyo po eh. Alam mo kuya, napaka-bolero mo. Tapos po ka pa ng po sa akin. Mukha namang mas matanda ka sa akin. Customer po kayo kaya gumagalang lang po ako. Huwag mo na nga akong pinupo kasi hindi naman ako may-ari ng department store na to. Ako pala si Dorothy, pero tawagin mo na lang akong Doray. Ikaw ba? Anong name mo kuya? Cyrus. Pero wag mo na akong tawagin Kuya Cyrus kasi baka mas lalong tumanda yung itsura ko eh. Sige Cyrus, salamat ulit sa pag-assist sa akin ngayon. Wala yun. Kukunin mo na ba yung sapatos? Oo, pero hubarin ko muna para maibalik ko sa kahon. Okay. Assist na rin kita sa pagbabayad sa counter. Tara. Papa Van, nang maging independent na ako ay mas nag-focus ako sa sarili ko lalo na pagdating sa karir ko. Kaya naman wala talaga akong oras noon para makipag-date. Nang mga oras na yon, may mga career goal ako na kailangan kong ma-promote sa trabaho kada isang taon hanggang sa makuha ko na nga ang pinakagusto kong posisyon sa opisina namin. Siyempre, hindi lang ang pagiging career woman ko ang dahilan kung bakit wala akong boyfriend. Sa totoo lang kasi naging sobrang pihikan ko pagdating sa lalaki. Mataas talaga ang standard ko pagdating sa itsura at karir ng gusto kong maging boyfriend. Nang i-assist naman ako ng sales staff na si Cyrus, nakuha niya kaagad ang attention ko dahil sa guwapong itsura niya. Matangkad siya, moreno ang kulay ng balat at magandang kanyang mga ngipin. Kapag nga siguro nag-audition siya bilang model, papasa siya dahil sa itsura niya. At yun ang dahilan kung bakit hindi ako nagalit nang i-add niya ako sa Facebook ng gabing yun. Kinuha niya raw ang pangalan ko sa cashier kung saan niya ako inassist para magbayad ng sapatos na binili ko gamit ang credit card ko. Naging madalas ang pag-uusap namin ni Cyrus hanggang sa pumayag na ako na mag-date kaming dalawa, Papa Van. Uy Cyrus, sorry ngayon lang ako nakarating. Okay lang. Hindi naman ako masyado matagal naghintay dito. Pasensya na talaga. Traffic kasi dun sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko papunta rito. Traffic talaga ngayon kasi araw ng sweldo. Kaya nga ngayon kita inaya dito sa fast food na to eh kasi kakasweldo ko lang kanina. Parehas pala tayo ng araw ng sweldo. Yun, sakto. So, KKB muna tayo ngayon? Ayos lang. Wala namang problema sa akin kahit mag-KKB tayo. Uy, joke lang, Doray. Baka ma-turn off ka kaagad sa akin dahil sa sinabi ko. Bakit naman ako matuturn off sa'yo? Baka kasi isipin mo na seryoso ako dun sa sinabi ko eh. O pwede rin na isipin mo na half-meant yung joke ko. Ako yung nagyaya sa dinner na to kaya lahat ng kakainin ngayong gabi, sagot ko. Okay lang naman talaga sa akin kahit maghati tayo sa gastos ngayon. Pero dahil sinabi mo na sagot mo na lahat, okay, sige. Dadamihan ko na lang ang pagkain na o-orderin ko. Aba, minsan lang yata ako malibre na kumain sa labas kaya susulitin ko na. Sige lang, orderin mo lang lahat ng gusto mo. Malaki naman yung incentive ko eh kaya malakas ang loob ko manlibre ngayon. Sabi mo yan ha? Oo, kahit magkape pa tayo mamaya pagkatapos ng dinner. Ako rin bahala dun. Aba, hindi pa nga tayo nakaka-order ng dinner. May pakape ka na kagad mamaya. Ganun talaga. Baka hindi na maulit to eh kaya susulitin ko na. Uy, OA ka mag-isip ha. First date pa nga lang natin, parang ayaw mo nang masundan ulit. Parang sinabi mo na ikaw ang na-turn off sa akin ngayong gabi. Dahil ba sa late ako? O baka hulas na yung makeup? O dahil hindi mo gusto yung pabango na gamit ko? Huy, Cyrus! Okay ka lang? Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Para kasing bigla ka na lang natulala dyan. Sorry,
Hindi ko ini-expect na i-consider mo palang date tong dinner natin ngayon. Ano bang dapat itawag dito? Surprise dinner? Kahit may usapan tayong magkikita ngayong gabi? Di ba date naman talagang tawag dito? Pwera na lang kung may ibang babae ka talaga na ine-expect na makakasama ngayong gabi. Wala no. Wala akong ini-expect na iba. Ikaw lang talaga yung gusto ko na makasama ngayon. Sa totoo lang, nagulat talaga ako na pumayag ka na makipagkita sa akin. Tapos akala ko nga, hindi mo ako sisiputin ngayon eh. Sorry na. Na-traffic lang talaga ako. Tsaka bakit naman kita hindi sisiputin? May usapan nga tayo magkikita ngayon. Siyempre, kasi baka bigla na lang magbago isip mo. Baka bigla mo na lang ma-realize na hindi yung isang kagaya ko ang dapat na dinedate mo. Anong ibig sabihin na hindi isang kagaya mo? Huwag mong sabihin hindi ka talaga tao. Na alien ka na nagpapanggap lang para makopya ang itsura namin dito sa mundo. Tapos nagkataon na akong una mong gustong biktimahin. Ayoko ng ganyan, sinasabi ko sa'yo. Dumayo ka pa dito sa Pinas? Ang corny ng joke mo, Doray. Ikaw naman kasi, masyado ka seryoso. At saka huwag mga minamaliit ang sarili mo. Pumunta ako rito kasi gusto ko na mas makilala natin ang isa't isa. Hindi yung puro trabaho lang ang pinag-uusapan natin sa chat at tawag. Tsaka isa pa, nagugutom na ako. Pwede bang umorder na tayo? Oo naman. Pasensya na kung napahaba yung kwentuhan. Teka, punta na ako sa counter para umorder. Sandali lang ha. Papa Van, kagaya ng sinabi ko, mataas talaga ang standard ko sa gusto kong maging boyfriend noon. Gusto ko, bukod sa gwapo na siya, mapapantayan niya ang social status ko. Gusto ko na sabay kaming nag-grow pagdating sa mga kanya-kanya naming karir. Yun ang madalas kong ikwento kay Cyrus noon. Yung mga plano ko sa buhay at future ko. Sobrang enjoy kasing kausap si Cyrus. Sa totoo lang, para bang tinatandaan niya lahat ng sinasabi ko. Tapos makwento rin siya at magaling magpayo pagdating sa iba't ibang bagay. Dahil nga lumaki ako sa isang pamilya na may magaan na pamumuhay, minumulat niya ang isip ko na may isang kagaya niya na hindi pinalad na maging kagaya ko. Ulila na sa mga magulang si Cyrus at may dalawa siyang nakababatang kapatid. High school lang ang natapos niya at di na nag-college para makapagtrabaho na agad ng matustusan ang pag-aaral ng mga ito. Yung sumunod sa kanya ay nabuntis ng boyfriend nito nung nasa third year college na. Kaya hindi nakapagtapos at maagang nag-asawa. Nung mga panahon na nagsisimula pa lang ang pagkilala namin sa isa't isa, nalaman ko na nasa second year college na ang isa pa niyang kapatid na pinag-aaral niya noon. Doon ko nalaman ang mabigat na responsibilidad na meron siya. At kahit magkaiba ang estado ng buhay namin, nasundan pa rin ang pagkikita namin ni Cyrus, Papa Van. Papa Van, sa kabila ng magkabaligtad naming social status ni Cyrus, unti-unti ko rin siyang nagustuhan. Ganon pala yon. Kahit na anong taas ng standard mo pagdating sa gusto mong makarelasyon, magbabago lahat yon kapag nakilala mo na ang tao na hindi mo inaasahang makapagpapatibok ng puso mo. Tunog cheesy man, pero yun po yung bigla kong naramdaman. Ang sabi ko kasi noon, gusto ko na mas mataas sa akin ang social status ng next boyfriend ko para mahihila niya rin ako na mas tumaas pa. Ayoko na ako yung hihila sa kanya. Pero nag-iba ang pananaw ko na yon mula nung naging kami po ni Cyrus. Matapos niya akong ligawan ng sincere. Nahulog na ako sa kanya ng tuluyan. At mula nga noon, tinulungan ko siya na mas umangat pa. Papa Van,
Ako ang nagsabi noon kay Cyrus na pumasok sa mga training para sa call center. Nung una nga, ayaw pa niya pero napilit ko rin siya. Hanggang sumubok na rin siyang mag-apply sa mga BPO company at natanggap siya pagkatapos ng ilang beses na pag-a-apply. Mas naging maayos ang communication skills niya. Palagi siyang nag-overtime sa trabaho. At talaga pati ng trabaho ng mga kasama niya, sinasalo na niya. Nagpakitang gilas siya sa trabaho at bilang boyfriend ko. At yun ang dahilan kaya mas lalo ko siyang minahal. Isang taon ang lumipas pagkatapos na makagraduate ng kapatid na pinag-aaral niya. Nagpakasal na kami at nagsama ng masaya bilang mag-asawa, Papa Van. Honey, patapos na ang shift ko in 30 minutes. Wala na ako masyadong ginagawa dito. Ikaw ba? Medyo busy pa ako, honey. Di pa ako tapos na i-QC calls ng 5 agent ko. 5 agent? Oo. Absent kasi yung isang quality analyst kaya ako na yung nag-volunteer na mag-QC nito. Ibig sabihin malilate ka na naman ang uwi mamaya sa bahay? Parang ganun na nga, honey. Bakit naman kasi nag-volunteer ka pa na yung audit ang calls ng 5 agent na yan? Nung nagtanong kasi yung supervisor namin kanina kung sino yung may gustong mag-overtime para matapos na yung pag-audit namin this week, walang sumagot eh. Kesa naman magturuan pa kami mga quality analyst sa meeting. Ako na yung nag-volunteer. May mga lakad na raw kasi silang nakaset ngayon kaya hindi sila pwede mag-overtime. Nice! At ikaw lang talaga ang walang nakaset na lakad, ganon. Honey, huwag ka nang mainis sa akin. Hindi naman ako sa'yo naiinis, honey. Kung hindi dyan sa mga kaopisina mo na palagi kang tinatambakan ng trabaho. Aba, hindi naman tama yung ginagawa nila sa'yo. Kapag may absent na o may inahabol kayo na deadline ng audit, sa'yo nila lagi inaasa mga trabaho na kailangan matapos kagad. Alam mo naman na isa ako sa mga pinakabago na promote dito, di ba? Kaya nagpapakitang gilas lang ako. Kahit naman hindi ka pa napopromote, palagi ka nagpapakitang gilas sa mga boss mo. Siyempre, para makita nila na deserving talaga ako sa promotion. Honey, sorry. Kailangan ko ng ibabatong tawag para makapag-focus na ako ulit dito sa trabaho ko. Pasensya ka na ha. Tumawag ka na lang kapag pauwi ka na, ha? I love you. Okay, sige. Honey, I love you. I love you too. Bye. Dora, kape oh. Para mabawasan yung lalim ng buntong hininga mo. Salamat, Miel. Mukhang kailangan ko talaga ng kape habang naghihintay na matapos ang shift natin. Maaga na naman yata akong makakatulog sa bahay namin. Wala ka bang lakad mamaya? Wala eh. Sayang naman. Kasi maaga tayong makakalabas ng opisina. Tapos wala pa tayong pasok bukas. Kaya nga bala ko talaga sanang yayain na kumain sa labas ang asawa ko. Kaya lang hindi ko na tinuloy. Pareho pa naman sana kaming walang pasok sa trabaho kapag weekend. Bakit naman? Busy na naman siya sa trabaho niya. Gusto ko na ngang awayin eh. Pero pinigilan ko yung sarili ko kasi ayokong ma-stress ngayong Friday night. Tama yan. Hindi tayo dapat nai-stress sa huling araw ng trabaho natin para masaya ang pasok ng weekend. Pero alam mo, hindi na tama yung ginagawa ng asawa mo. Hindi niya dapat na inuuna yung trabaho kaysa sa relasyon yung dalawa. Palagi ba talaga siyang ganyan? Oo, mula nung ma-promote siya ng ilang beses sa opisina nila, mas dumoble ang pagiging workaholic niya. Naging baliktad na nga yung personality naming dalawa. Dati kasi ako yung go-getter pagdating sa career. Pero ngayon, siya na yung mas doble kung magpakitang gilas sa mga boss niya sa opisina. Palaging maagang pumapasok tapos late na nakakauwi sa bahay namin. Hindi na nga kami masyado nagkakausap kahit magkasama kami sa bahay. Kasi alis siya ng tulog pa ako. Tapos uuwi siya ng tulog na ako. Kung ako ang asawa mo, hindi ko gagawin yan sa'yo. Aba, ang swerte niya yata na siyang pinakasalan mo. Kaya dapat lang nasulitin niyang bawat oras na pwede kanyang makasama. Late naman siya uuwi mamaya, di ba? Oo, gano'n na nga.
Sumama ka na lang sa amin ng mga kaopisina natin. Gigimik kami pagkatapos ng shift natin dito sa opisina. Diyan lang naman sa malapit na bar. Pampagpag lang ng stress sa trabaho at pang-welcome na rin sa happy weekend. Ano, game ka? Sige, para naman mapagpag na rin yung stress ko sa workaholic kong asawa. Masaya naman ako nang nagpakasal na kami ni Cyrus, Papa Van. Nang mga panahon na yon, mahal ko na talaga siya lalo na at pinakita niya sa akin yung determinasyon niyang makasabay sa lifestyle ko. Pero hindi lang siya ang nag-adjust sa aming dalawa. Siyempre, pati ako. Kasi naniniwala ako na dapat na parehong nag-a-adjust ang dalawang taong magkarelasyon para sa isa't isa. Kung natulungan ko si Cyrus na mas itaas ang pangarap niya para sa sarili niya, natulungan niya rin ako na baguhin ang mga bagay sa sarili ko na hindi naman gaanong kailangan. Tinuruan niya ako kung paano magtipid. Kung paano unahin ang mga bagay na kailangan ko kesa sa luho ko. Magplano ng mga gagawin para hindi ako nagagahol sa oras at kung ano pang bagay para mas maging responsable ako sa mga ginagawa ko. Hindi man perpekto ang relasyon namin, masaya ako na pareho kaming nag-grow talaga individually ni Cyrus. Papa Van, parang medyo napasobra yata ang pagiging responsable noon ni Cyrus pagdating sa trabaho. Nang magpakasal kasi kami, nagkaroon ng mas maraming plano ang asawa ko. Ayaw niya raw kasing maranasan ng magiging anak namin ang bigat ng buhay na naranasan niya noon. Kaya gusto niya na kapag nagkaanak kami, handa na kami emotionally, mentally, at financially. Kaya talaga namang sinipagan niya sa trabaho at ilang promotion na rin ang natanggap niya. Doon na siya nagsimulang magkulang ng oras para sa akin. Doon na rin ako nagsimulang maghanap ng oras na nakita ko sa ibang tao. Kay Miel. Hanggang sa nagkaroon kami ng bawal na relasyon na humantong sa desisyon ko na makipaghiwalay na sa asawa kong si Cyrus, Papa Van. Nakauwi na ako. Ito, kakapasok ko lang ng garahe namin. Mabuti naman at hindi ka masyadong na-traffic. Sabi ko naman kasi sa'yo kanina ihahatid na kita eh. Hindi pwede, ano ka ba? Baka magtaka yung mga kapitbahay namin na may naghahatid sa akin na nakakotse dito sa bahay. Ang dami pa namang chismosa dito sa amin. At alam nila na palaging tricycle lang sinasakyan ko pa uwi. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Ay, magkasama tayo ng 2 oras kanina sa apartel pero namimiss na kaagad kita. Ako rin naman, namimiss na kita. Kailan ba kita makakasama ng mas matagal, babe? Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Malapit nang mangyari yun. Makikipaghiwalay na talaga ako kay Cyrus para mas marami na tayong oras sa isa't isa. Yan talagang hinihintay ko na mangyari. Yung maging akin ka na talaga at wala na akong ibang kahati. Mangyayari din yan, babe. Konting tiis na lang. Papasok na pala ako sa loob ng bahay. Ibababa ko na tong tawag. I love you, babe. I love you too. Bye. Saan ko ba nilagay dito sa bag yung susi ko? Bakit hindi ko mahanap sa mga bulsa? Ah, eto. Nandito lang pala. Teka, hindi pala nakalak tong pinto. Ang aga namang nakauwi ni Cyrus. Ano namang naisipan niya at parang nagluluto siya sa kusina? Mapuntahan na nga. Honey? Oh, honey.
Grabe, hindi kita na malayang pumasok. Sobrang abala ko rito. Nakauwi ka na pala. Hindi ka ba na traffic? Hindi naman. Sakto rin yung uwi mo kasi matatapos na tong niluluto ko. Paborito mo to, tinola. Kumusta pala yung overtime nyo? Anong overtime? Di ba sabi mo kanina may 2 oras kayo na overtime sa opisina? Oo. May overtime nga kami kanina. Ayun, okay naman. Natapos naman namin yung mga kailangan naming tapusin na trabaho. Kanina ka pa ba nakauwi? Medyo maaga rin kasi natapos yung shift ko kanina. Hindi na kita tinawagan kasi baka maabala ko pa yung overtime mo. Bago umuwi, dumaan muna ako sa grocery para bumili ng iluluto ko para sa dinner natin ngayon. Naisip ko kasi na matagal-tagal na rin pala kita hindi na ipagluluto kaya eto, pinagluto kita ng paborito mong tinola. Halika, dali. Tikman mo pala muna tong sabaw. Tingnan mo kung okay na sa panlasa mo yung timpla. Sige. Sandali. Sasantok ako ng konting sabaw. Teka, hipang ko muna. Mainit eh. Ayan. Tikman mo na. Okay na ba yung lasa? O matabang pa? Okay na, honey. Masarap na. Hindi mo na kailangan dagdagan ng kahit na anong pampalasa yan. Okay, papatayin ko na tong apoy ng kalan. Nakakamiss din palang magluto. Kanina kasi habang hinihiwa ko yung sayote na pansahog ko dito, naisip ko na yun nga, ang tagal na kitang hindi na ipagluluto. Kaya nga napapangiti ako kanina habang hinihintay ko na maluto tong tinola. Bigla ko kasing naalala yung unang beses na ipinagluto kita nito. Sobrang alat nun kasi naparami yung lagay ko ng asin. Pero kinain mo pa rin kasi nga ayaw mong masayang yung effort ko. Nung maalala ko yun, bigla ako na guilty kasi narealize ko na wala na pala ako masyadong oras para sa honey ko. Masyado ko nang binuhos yung buhay ko sa pagtatrabaho. Cyrus, may gusto sana akong sabihin. Actually ako rin, Doray. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Pwede bang mauna na ako? Sige, mauna ka na. 2 months ago kasi, nagkaroon kami ng annual physical check-up para sa opisina. Pagkatapos nun, nag-request pa sila ng iba pang mga test. Doray, lumabas na yung resulta ng mga test nung isang araw. At ang sabi nila sa akin, may colon cancer daw ako. Colon cancer? Oo. May colon cancer daw ako. Stage 3 na, Doray. Papa Van, mula nung huling promotion ni Cyrus sa trabaho niya, mas naging busy talaga siya at madalas na malalim na ang gabi kung umuwi sa bahay namin. Nagpapakitang gilas daw kasi siya sa mga boss niya. Sa kapanay din ang overtime niya para sa sasakyan na gusto naming bilhin. Gusto niya na magkaroon kami ng sariling sasakyan. Mahilig kasi kaming umakyat noon sa bundok at mag-camping. Gusto namin ng sasakyan na pwedeng pampamilya at panggala. At pagkatapos, paplanuhin na namin ang pagkakaroon ng anak kapag may sasakyan na kami para kapag nabuntis na raw ako, hindi na ako mahirapan na mag-commute papasok sa trabaho. Pero dahil masyado siyang nag-focus sa goal niya, nawala na ang focus niya sa akin bilang asawa niya. Kaya hindi niyo naman siguro ako masisisi kung makita ko sa ibang tao ang oras na hindi maibigay sa akin ni Cyrus. Sa ilang taon na puro trabaho ang inaatupag niya, naging masaya naman ako sa tago at maling relasyon namin ni Miel na umabot din ng halos 1 taon. Kaya dumating ako sa punto na handa ko nang bitawan ang asawa ko para sa kabit ko. Pero hindi pala ganun kadaling gawin yun, lalo na nang sabihin sa akin ni Cyrus ang tungkol sa sakit niya. Wala na akong ibang nagawa at nasabi ng mga oras na yon kung hindi ang yakapin siya at umiyak. Hindi ko na naituloy ang pagtatapat sa kanya ng tungkol kay Miel at plano ko na pakikipaghiwalay.
Gusto ko pa nga sanang humingi ng sorry sa kanya pero pinigilan ko ang sarili ko dahil baka magtaka pa siya. Sinabi ko na lang na gagaling siya. Gagaling si Cyrus at matagal pa kaming magsasama. Matutupad pa namin lahat ng mga pangarap namin, Papa Van. Papa Van, noong una hindi ko alam kung napabuti ba ang pag-motivate ko kay Cyrus para pagsumikapan niya na maging maayos ang sarili niya at ang mga plano para sa pagbuo namin ng pamilya. Kasi parang napasobra naman siya sa pagsusumikap noon. At si Miel ang madalas na naging kasama at kausap ko tungkol sa issue ko sa relasyon namin ng asawa kong si Cyrus. Hindi ko intensyon na lokohin ang asawa ko o sirain ang relasyon namin. Nakita ko na lang ang sarili ko na nagkakagusto sa katrabaho ko. Nahulog ako kay Miel na naging sandalan ko sa mga oras na down ako pero wala si Cyrus sa tabi ko. Siya ang palaging nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya naman nang umamin si Miel na gusto niya ako, kaagad kaming nagkaroon ng relasyon. Dahil mas nabuhos na ang oras at atensyon ko sa kanya. Pakiramdam ko noon mas mahal ko na siya. Kaya nga, nagdesisyon akong hiwalayan na ang asawa ko. Pero nang malaman ko ang sakit ni Cyrus, kahit mahirap at mabigat para sa akin, si Miel ang binitawan ko. Ano ba yan? Puluhan ng mga jeep na dumadaan dito. Hindi tuloy ako makasakay. Doray, Miel? Anong ginagawa mo rito sa waiting shed? gusto kasi kitang makausap kaya sinundan kita mula nung makalabas ka sa opisina. Kanina pa ako dun sa may sakayan ng bus. Pero ngayon lang ako lumapit kasi alam ko na iiwasan mo lang ako. Dahil wala na rin naman tayong dapat na pag-usapan. Meron, Doray. Yung tungkol sa ating dalawa. Sige na, doon na lang ako sa kabila sasakay. Maiwan na kita. Doray, saglit lang. Huwag mo naman akong talikuran. Mel, bitawan mo nga ang kamay ko. Ano ba? Sorry, ikaw kasi. Tatalikuran mo na naman ako. Iiwasan mo na naman nakausapin ako. Kasi nga wala na tayong dapat na pag-usapan. Sinabi ko na sa'yo nung nakaraang linggo na tapos na tayong dalawa. Kung ano man yung naging relasyon natin, kalimutan na lang natin yun. Akala ko ba mahal mo ko? Yun din ang akala ko pero nagkamali ako. At narealize ko na mali ang lahat sa ating dalawa. Mali lang tayo ng panahon. Pero hindi mali yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Dahil sigurado ako na totoo yun. Alam ko. At sigurado ako na mahal mo ko, Doray. Kung mahal kita, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Doray, alam ko na kaya ka lang nakipaghiwalay sa akin. Kasi may sakit ang asawa mo. Nalaman ko yun sa ibang katrabaho natin. At alam ko na nagigilty ka lang dahil sa kalagayan niya ngayon. Hindi totoo yan. Hindi lang yun ang dahilan. Ano pa? Ano pa ang dahilan, Doray? Sabihin mo sa akin. Mahal ko si Cyrus. Hindi! Hindi pagmamahal yung nararamdaman mo sa kanya. Alam mo kung ano? Awa! Awa lang yung nararamdaman mo para sa asawa mo. Hindi totoo yan. Talaga ba? Kaya ba bigla ka na lang nakipaghiwalay sa akin kahit ang sabi mo noon, si Cyrus dapat ang hihiwalayan mo? Sinabi mo rin na ako na ang mahal mo at hindi ang asawa mo. Dahil yun nga ang akala ko pero nagkamali ako, Miel. Nagkamali ako na nakipagrelasyon ako sa'yo at niloko ko si Cyrus. At ngayon gusto ko nang itama ang lahat. Gusto ko nang itama ang maling nagawa ko sa relasyon naming dalawa. Gusto ko nang itama ang lahat ng mali sa buhay ko. At isa ako sa mga pagkakamaling nagawa mo sa buhay, ganun ba? Pagkakamali lang talagang tingin mo sa naging relasyon nating dalawa? Ano, Doray? Bakit hindi ka nakasagot? Minahal mo ba talaga ako? O ginawa mo lang akong pampalipas oras mo?
Ano? Sumagot ka! Hindi ko alam! Basta ang sigurado lang ako ngayon, mahal ko si Cyrus! Mahal ko ang asawa ko! At ayoko masira ang relasyon naming dalawa ng dahil sa'yo! Ayoko malaman niyang tungkol sa atin. Ayoko masaktan ang asawa ko kapag nalaman niyang niloko ko siya. Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Ganun na lang yun? Basta mo na lang itatapon ang lahat ng meron tayo? Sorry pero yun naman talaga ang dapat gawin. Dapat na nating itama ang mga ginawa natin bago pa mahuli ang lahat. Dapat na nating kalimutan kung ano man ang naging relasyon natin. Mahal kita. Mahal kita, Doray. Sorry pero mahal ko si Cyrus. Mahal ko ang asawa ko, Miel. Papa Van, hindi madali sa akin ang tapusin ang maling relasyon namin ni Miel pero alam ko na yon ang tama at dapat kong gawin. Kasi nang malaman ko ang tungkol sa sakit ni Cyrus, sobrang nagilty ako kasi pakiramdam ko siya ang sumalo ng karma para sa kasalanang nagawa ko bilang babae na may asawa na. Sinisi ko talaga ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Inisip ko noon na kung hindi dahil sa akin, hindi magkakasakit ang asawa ko. Kaya kahit anong pilit ni Miel na ipagpatuloy pa ang relasyon namin, tuluyan ko na yung pinutol. Papa Van, mabilis na umakyat sa stage 4 ang colon cancer ni Cyrus. Mabilis din siyang nanghina. Pero hindi ako napagod na samahan siya sa lahat ng check-up at therapy niya. Madalas nga, nagli-leave pa ako sa trabaho para masamahan ang asawa ko. At nang maubos ang leave credit ko, hinayaan ko na lang na masira ang attendance ko sa trabaho kaysa mag-isa si Cyrus na pumunta sa ospital. Sinabihan naman ako ng asawa ko na hindi ko na siya kailangan na samahan. Pero nagpupumilit pa rin ako dahil gusto kong makabawi sa kanya kahit sa ganoong paraan lang. Ayaw niya rin kasi na magpa-confine kaya pagkatapos ng therapy, umuwi din kami sa bahay. Gusto ko na alagaan siya hanggat kaya pa ng oras na makasama ko siya. Papa Van. Busog na ako, honey. Sigurado ka? Oo, Hindi mo pa nakakalahati itong niluto kong sopas para sa'yo. busog na talaga ako. Pwede ko pa naman kainin yan mamaya, di ba? Siyempre naman. Itatabi ko na lang muna sa ref para hindi masira ka agad. Mainit pa naman ang panahon ngayon kaya mabilis mapanis sa mga pagkain kapag napabayaan. Sandali lang at ire-ref ko na tong sopas. Honey, pwede bang mamaya mo na ilagay sa ref yan? Diyan na lang muna sa ibabaw ng lamesa. May gusto rin kasi ako ibigay sa'yo eh. Ilalagay ko na lang muna sa lamesa tong sopas. Ano ba yung gusto mong ibigay sa akin? Naalala mo ba yung sasakyan na plano natin bilihin next year? Oo naman. Yung sasakyan na pwede nating gamitin para sa camping at pamamasyal natin. Yun nga. Hindi lang kaagad natin nabili kasi nagkasakit ako. Ang dami nating plano na hindi natuloy dahil sa sakit ko. Namimiss ko na rin umakyat ng bundok kasama ka. Ako rin. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na gumaling ka, yun ang unang-una na gagawin natin. Pupuntahan natin lahat ng lugar dito sa Pilipinas kung saan tayo pwedeng mag-camping. Pagkatapos, sa ibang bansa naman, hanggang sa malibot natin ang buong mundo. Ang saya naman nun. Masaya talaga kasi kasama ko yung nag-iisang lalaki na mahal ko. Honey, ibibigay ko na yung regalo ko sa'yo. Nandyan sa drawer sa kanan mo. Sige, kukunin ko lang. Itong maliit na kahon ba? Oo, yan nga. Sana magustuhan mo.
Buksan mo na. Honey, susi ng sasakyan to ah. Yan yung parehong model ng sasakyan na gusto nating bilhin. Binenta sa akin ng katrabaho ko sa mas murang presyo. Kaya hindi na ako nahirapan na bayaran yan kasi matagal ko rin na pag-ipunan. Happy anniversary, honey. Oh, bakit ka umiiyak? Ikaw kasi, honey. Hindi mo ba nagustuhan yung regalo ko sa'yo? Nagustuhan, syempre. Nagulat lang ako kasi sa susunod na buwan pa naman ang wedding anniversary natin. In advance ko na kasi hindi ako sigurado kung aabot pa ako sa wedding anniversary natin eh. Honey, ano ba yung sinasabi mo? Syempre kasama pa kita nun. Matagal pa tayong magkakasama. Salamat, honey. Salamat sa regalo mo sa akin. Ako yung dapat na magpasalamat sa'yo kasi inalagaan mo ko. Asawa kita kaya responsibilidad ko na alagaan ka. Hindi lang naman dahil doon. Salamat kasi minahal mo ko sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Salamat kasi nandyan ka pa rin para sa akin. Hindi mo ko iniwan. Cyrus, sorry. Bakit ka nagsasorry? Sorry kasi nagkamali ako. Nagkasala ako sa relasyon nating dalawa at natukso ako na... Alam ko. Ha? Alam mo? Oo. Alam ko. Alam ko na lahat bago ko pa malaman yung tungkol sa sakit ko. Paano? Paano mo nalaman? May isang beses kasi noon na pinlano kong sorpresahin ka kaya pumunta ako sa opisina nyo. Susunduin sana kita. Hindi ko pinagpaalam sa'yo kasi nga gusto ko na masorpresa ka. Doon ko nakita na magkasama kayo nung katrabaho mong si Miel. Nakita ko na sabay kayong sumakay sa kotse niya. Kahit na ang sabi mo sa akin noon, hindi ka makakapag-out ng maaga kasi may overtime kayo sa trabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi ayokong makipaghiwalay ka sa akin, Doray. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Lalo na nung nalaman ko yung tungkol sa sakit ko. Mas kailangan kita sa tabi ko eh. Kaya Doray, sorry. Sorry kung napilitan ka na magstay sa akin kahit na hindi mo na ako mahal. Mali ka, Cyrus. Kasi ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw pa rin. Oo, nagkamali ako. Natukso ako at nakipagrelasyon kay Miel pero sa huli, na-realize ko na isa lang ang mahal ko at ikaw lang yun. Ikaw lang, Cyrus. Sorry. Sorry kung niloko kita noon. Sorry kung nagkamali ako. Kalimutan mo na yun, Doray. Dahil matagal na kitang napatawad. At sobrang nagpapasalamat ako sa iyo na ako pa rin ang pinili mo. Na sa akin ka pa rin sumama kahit na alam kong hirap ka na. Hindi ako nahihirapan. Ikaw ang pinili ko kasi ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang paulit-ulit kong pipiliin at mamahalin, Cyrus. Ikaw lang. Papa Van, nang makipaghiwalay ako noon kay Miel, hindi siya pumayag at ilang beses pa akong kinausap para lang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Umiyak siya noon. Lumuhod sa harap ko habang pilit na nakikiusap na huwag kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Naiyak na rin ako noon kasi kahit paano, napamahal na rin naman siya sa akin. Pero buo na ang loob ko na tapusin na ang namamagitan sa aming dalawa. Buo na ang desisyon ko na ayusin ang lahat sa amin ng asawa kong si Cyrus. Babawi ako sa kanya sa abot ng makakaya ko.
At yun nga ang ginawa ko, Papa Van. Inalagaan ko si Cyrus sa lahat ng paraan na alam ko. At pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko na para sa kanya. Mabuti na lang at hindi kami masyadong nahirapan sa gastos kasi sinagot ng health insurance ng pinagtatrabahuan niya ang mahigit sa kalahati na hospital bill namin. Kaya kahit nakailang absent ako sa opisina, okay lang basta kasama ko ang asawa ko. Basta nasa tabi niya at nararamdaman niya ang pagmamahal ko. Papa Van, sa paglipas ng mga linggo, mas lalo lang nanghina si Cyrus. Nung una nga, akala ko gagaling na siya kasi sabi ng doktor, maganda raw ang response ng katawan niya sa mga therapy at gamutan na ginawa sa kanya. Pero hindi nagtagal, nanghina na siya lalo at hindi na bumalik pa ang dating lakas niya. At nang magkausap kami isang buwan bago ang aming wedding anniversary, hindi ako makapaniwala sa regalong binigay niya sa akin. Nag-effort pa talaga siya na bigyan ako ng regalo kahit na nahihirapan na siya sa sakit niya. Pero mas hindi ako makapaniwala na alam niya na ang lahat ng tungkol sa amin ni Miel. Grabe ang bigat na nararamdaman ko noon. Para bang gusto ko nang lamunin na ako ng lupa dahil sa bigat sa dibdib. Matagal na palang alam ni Cyrus ang tungkol sa amin ni Miel pero kahit kailan na hindi ako nakarinig ng kahit na anong panunumbat mula sa kanya. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kundi puro pagmamahal lang dahil takot siya na makipaghiwalay ako sa kanya. Ayaw niyang mawala ako sa kanya kahit na nakagawa pa ako ng kasalanan sa relasyon namin. Kaya paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya. Pero ang sinasabi niya lang sa akin noon ay ang pagpapasalamat sa pag-aalaga ko sa kanya at mahal na mahal niya ako. Palagi akong nagdadasal noon na sana pagalingin ng Diyos ang asawa ko. Na kapag gumaling na si Cyrus, babawi ako sa kanya at mas mamahalin ko pa siya. Wala akong ibang gagawin kundi ang iparamdam sa kanya kung gaano ako kaswerte na siya ang asawa ko. Pero kahit ano at ilang dasal pa ang ginawa ko noon, hindi na rin kinaya ng katawan ni Cyrus at iniwan niya ako. Pero bago siya mawala, sinabi niya sa akin na wag kong sisisihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Kilala niya raw ako at alam niya na iniisip ko na siya ang sumalo ng karma sa kasalanan na ginawa ko. Alisin ko raw yon sa isip ko. At palaging tandaan na ako ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Doon ko na-realize, Papa Van, kung gaano ako kamahal ng asawa ko. At doon ko rin mas naramdaman na siya talaga ang mahal ko. Kung ano man ang naging maling relasyon namin ni Miel, pwedeng panandalian at palipas oras lang yon. Dahil sa huli, si Cyrus pa rin ang pipiliin ko na makasama. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang iwan niya ako pero eto ako ngayon. Naiiyak pa rin habang sinusulat ko itong kwento naming dalawa. Pero ngayon, pinipilit ko na sa tuwing maalala ko siya, yung masasayang oras na magkasama kami ang nakikita ko lang sa isipan ko. Papa Van, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Mabuhay ang Barangay LS 893 at ang Barangay Love Stories.
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Doray.